Alam niyo ba no, sa sasabihin ko lang sa mga tao na may mga relatives na mga OFWs. Alam niyo ako, ex-abroad na ako, no? So, kahit ex-abroad na nga ako, guys, hindi pwede na hindi natin makausap ang pamilya natin. No? So, ang masasabi ko sa mga tao dyan sa Pilipinas, kung mayroon kayong mga relatives na OFWs, no, lalo na ang nagtatrabaho sa mga bahay na OFWs, maawa naman kayo, no? Kung walang internet, yung 50 pesos, 3 araw na yan sa Pilipinas. No? Ang 50 pesos, 3 araw na yan. So, yung dito sa sa abroad, kasi naka-unli kayo dyan, no? Alam nyo ba kung saan masaya ang mga OFW? Alam niyo ba kung saan masaya ang OFWs? Kahit napagod yung mga nanay nyo, yung mga kapatid nyo, or mga papa nyo nasa abroad, or mga sino pa dyan. No? Alam niyo ba kung kahit gaano karami ng trabaho sa mga OFWs na mga relatives nyo na nandito sa abroad, kung ito ang gagawin nyo. Kung meron kayong mga relatives na nandito sa abroad, mama nyo, papa nyo, kapatid nyo, or mga sino pa dyan, no? Kukumustahin naman ninyo minsan-minsan. No? Kumustahin ninyo minsan-minsan at kumusta na kayo dyan? Ganun, okay ka lang ba dyan? Okay lang ba kayo sa trabaho? Hindi yung tawagan ninyo yung asawa nyo, tawagan nyo yung husband nyo na, or wife nyo nandito sa abroad, tapos away-awayin pa ninyo. Hay nako, dagdag ka lang sa problema. Alam niyo ba talaga, ang ikakasaya sa mga OFWs dito sa abroad, yung pagtawag sa pamilya. Yun lang guys, masaya na kami dyan. No? Tapos paano naman kung tatawag kami na wala na pala kayong load? So maghanap yung OFWs ng paraan para makatawag. Tapos hindi pa nagustuhan. Kasi ayaw magtawag kasi busy sila. Ayaw pa nilang tawagan ka. So, masakit guys, masakit. No, masakit. Yun lang talaga no, ang payo ko sa mga taong nasa Pilipinas o kahit man saan, no, sa ibang bansa. Kung meron kayong mga OFWs na mga nanay, mga tatay dyan, or mga kapatid, kumustahin po ninyo at tawagan ninyo. Or meron kayong wife na nandito sa abroad, or nandito sa abroad yung husband nyo, tawagan naman ninyo minsan. Huwag ninyong tatawagan ninyo yung asawa nyo sa abroad na aawayin ninyo kasi nagsiselos kayo. Naku, ang pagsiselos ninyo ay huwag ninyo yang isipin. Dito ka sa abroad, wala ka ng time sa pagsasalita ng mga ibang tao, kundi pamilya mo lang. No? Kung mayroong time dito sa abroad, ito na yung time na, halimbawa, may break time ka, meron kang break time, ito na yung itawag sa pamilya, i-chat sa pamilya, ikumusta ng mother, ikumusta ng father, no? Ganun guys. Tuturuan ko kayo sa mga taong hindi nakakaalam. Kung meron kayong mga relatives na nandito sa ibang bansa, kukumustahin ninyo. Huwag ninyong tawagan na awayin lang ninyo. Tumawag kayo kasi nagselos kayo. Tumawag lang kayo at aawayin ninyo kasi wala ng bigas, wala ng pera. Ano pa dyan? Nako, ano ba yan? Dapat yung mga OFWs na mga asawa nyo, mga husband nyo, mga wife nyo, imahal naman ninyo sila guys. Huwag niyo silang i-message ng masakit. Huwag niyo silang
Huwag ninyo silang tawagan na aawayin lang ninyo. Huwag ninyo silang pasakitan. Yung mga OFWs, huwag ninyong pasakitan. Kasi, alam nyo guys, yun lang talaga ang masaya na kami dyan sa mga tawag namin sa inyo. Masaya kami na makita kayo. Pero, pag tumawag tayo, minsan walang mga load kasi walang internet, ganon. So, nakakalungkot. Tapos, naghanap ka naman ng paraan na para makaload sila at makatawag ka. Ayaw naman. So, masakit talaga, no? So, hindi basta-basta guys ang OFWs, no? Lalo na sa mga first-timer, kaya sila naho-homesick. So, kayo dyan sa Pilipinas na may mga asawang nandito sa abroad, kung yung asawa ninyo ay hindi makatawag, yung 300 pesos or 5, kahit isang beses lang, mag-load kayo ng 300 pesos kung walang internet yung asawa nyo nasa abroad. Magtawag kayo sa asawa nyo, huwag kayong magtawag na awayin ninyo, kundi tawagan ninyo, kumusta kayo dyan, asawa ko, kumusta kayo dyan, anak ko, kumusta kayo dyan, ina ko, kumusta kayo dyan, tatay. Ganon. No, ganun guys. Kung meron kayong mga OFWs na nandito sa abroad, wag yung kayo lang ang magpasarap dyan sa Pilipinas. Pasarap dito, pasarap doon. Ang sarap ng kanin, ang sarap ng ulam. Pasyal dito, pasyal doon. Shopping, 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 shopping. Hindi ganyan. Okay lang yan, mag-shopping, shopping kayo kung yung mga trabaho na nandito sa abroad ay easy lang. No? Kasi paswertihan lang. Meron talagang iba na yung ang daming trabaho, ang hirap ng trabaho. So, sana naman sa inyo dyan na, no, tulungan naman ninyo yung OFWs, pasayahin ninyo ang OFWs. Wag yung ikakasama ng mga OFWs, no? Masaya lang kami guys, masaya lang ang mga OFWs kapag may mga pamilya na tumatawag, mayroong mga relatives na tumatawag. Kumusta ka na dyan? Hindi yung tumatawag yung relatives na maghingi ng pera or maghiram ng pera, kasi yung mga OFWs halos walang mga pera yan. Alam nyo? Yung mga OFWs, halos yan walang pera. Ang dami ng mga nag-i-inbox sa akin. Akala nila marami akong pera. Kasi matagal na ako dito sa abroad. Sa totoo lang talaga, kahit matagal na ako sa abroad, wala akong pera. Pinapaaral ko yung mga anak ko. Yun lang ang inuulit-ulit kong sinasabi sa kanila. No? So, yun lang guys ang maipayo ko sa inyo dyan sa Pilipinas, na sana naman may makukuha kayo na learn dito sa aking video na to, kasi nga yun, masakit sa OFWs na hindi makausap ang pamilya. Sana naman, no, pag magtawag po ang pamilya ay kayo, yung mag-smile, at saka wag ninyong i-chat yung mga OFWs ng masakit. Ganon guys, no? Kasi yung OFWs po ay nagtrabaho yan siya para makapadala dyan sa inyo. Tapos, tawagan lang ninyo, away-awayin pa. No, so hindi ganun. Dapat i-love ninyo ang mga OFWs kahit sa ang sulok ng mundo guys. Hello po kasi ang ginagawa ko. So, yun lang po ang aking mapapayo. Maraming salamat po. Pasensya na po at naiyak po.